Surprise everyone and welcome to a new episode of Surprise Guest with Pia Arcangel, where you guessed it, each and every episode is one big giant surprise. That's because we have no idea who our guest will be for the day. As per usual sa episode na to, hindi rin natin alam kung sino makakasama natin. I have no clues at all. Sabay-sabay nating malalaman. I guess we will just see who our guest is kapag nag-appear na siya. Hello there, Miss Vita. Oh my gosh, si Dennis Trillo. Grabe naman. Napakagandang buti pala nagbihis ako. At nag-ayos ako ng konti. Hi, Dennis! Kamusta? Hello, Miss Pia. Kamusta? Long time. Oo nga, long time no see. Hindi ko alam kung naalala mo, pero before, nag-guest ka sa amin sa Art Angel. Ang tagal-tagal na nun. Naalala ko pa. Naalala mo pa yon? Super tagal na nun Pero I think yung time na yon, parang siguro, I think nagpa-promote ka ng, hindi pa My Husband's Lover way before, kasi sobrang tagal na nun. Kamusta ka na, Dennis? I know you're very busy. Grabe yung mga TikTok mo, nakakatuwa ha? Ikaw ba nag-iisip ng mga lahat nun? Yes. Ako talaga. Pinapa-approve mo ba kay Jen yun? Yung iba, pero yung iba nagugulat na lang siya na nakapost na tapos wala na siya ginagawa pero okay lang naman sa kanya. Payag na siya. Wala na siyang choice. Payag na siya. Actually ngayon, na rin siya, nagiging active na rin siya sa social media at may kapartner na ako sa paggawa ng mga kalokohan. Kasi diba nahihila mo na siya, tapos naalala ko yung naka-crop top ka, nasa Disneyland kayo. Sabi ko, wow, parang major production din yun. Kasi nagbihis ka pa nun, di ba? Nagbihis ako doon sa harap nung Disney Castle. Nagubad ako doon sa tapat niya, although maraming tao, wala naman siya doon nakakilala sa akin. Palakaw lang yung shoot na ginawa namin doon. Oh, t-shirt ba yun ni Jen? Hindi, pero meron siyang ganun at bumili ako ng kapareho nakasize ko. Kasi sa kanya masyado masikip sa akin na hindi ko masuot. Kaya bumili ako ng katulad na mas malaki ng size. Pero crop pa rin sa'yo. Crop pa din dapat. Pero, well, I remember kasi si Jen, nagsabi siya noon na nung unang lumabas yung mga first few TikTok videos mo, sabi niya, maski siya nagugulat kasi parang yung personality mo, di ba, pag hindi mo masyadong kilala yung kausap mo, very quiet, medyo may pagka-introvert, kaya nagulat daw siya. Tama ba yon? Tama. Actually ako din nagulat ako sa sarili ko na nandito na ako sa TikTok ngayon, gumagawa ako ng mga ganito, sumasayaw ako sa harap ng camera na hindi ko naman ginagawa talaga noon. Pero kasi, pag nakikita mo na maraming tao na natutuwa, marami kang napapasaya, parang masarap din pala yung feeling na gano'n, na nakikita mo yung reaction nila through their comments na sinasabi ng iba. Kanina lang, ganito ako, umiiyak ako, ganito, tapos nakita ko yung video mo, parang okay na ako. So, sabi ko, okay to Bukod sa magandang exposure sa social media, maraming tao na, talagang genuinely na natutuwa. So, parang masarap yung pakiramdam na ganun yung epekto mo sa mga tao. Tsaka nakakabagets din, di ba? Pag active sa social media. Nakakabagets. Yeah. Tama. Kasi parang parang may new generation na mas lalo ka pang nakikilala. Syempre, although of course nakikita ka nila on Pulang Araw, pero kasi medyo nakakatakot rin yung character sa Pulang Araw, di ba? Medyo. Kaya minsan minamabuti ko na, basagin yung mood na yun sa paggawa ng mga makukulit na videos para at least wag naman 100% na mainis yung mga tao sa akin at makakita naman sila ng isang light moment na ginagawa ko para makalimutan nila yung mga karahasan na ginagawa ko ng mga panahon ng hapon. So parang may balanse talaga. Yes, pang balanse talaga. Oo. And then, tapos alam mo, nakita ko lately yung parang may nakita kong photos mo, yung parang medyo parang high fashion na fashion shoot na kayong dalawa ni Jen. Kayong dalawa lang ba talaga yon? Yes, nangyari nung isang araw, naimbitahan kami sa isang event para, mapicturean at makagawa ng content. So, okay naman yung first time namin na parang magkaroon ng ganong klase na parang fashion pictorial na kayo magkasama. Yeah. Pero wow. Sa'yo naman. Ganda ng asawa ko. Bagay na bagay sa kami yung mga... Ang sweet mo namang asawa. How many years na kayo married, Dennis? Nag-third year anniversary kami nung recently, November 15. Uy, happy anniversary!
you. Biruin mo, 3 years na agad yon. May Yes. mga big adjustments pa ba sa inyong married life? Well, siguro hindi ko masasabi na big adjustments talaga eh. Kasi matagal na rin kaming magkasama bago kami nagpakasal. So, mas more on tweaking na lang dun sa mga ugali para maintindihan yung isa't isa. Dahil matagal na namin kilala yung isa't isa. Pero syempre, habang tumatagal, mas lalo mo nakakabisado yung tao na yun eh, di ba? Nagbago ba yung dynamic ninyo as a couple nung dumating yung baby ninyo together na super duper cute? Yes, oo, nagbago talaga. Major yung pinagbago dahil ngayon talagang sobrang hands-on kami. And ang ganda na nangyari kasi mas na-develop namin yung teamwork namin. Ngayon, sa pagpapalaki lalo ng baby at yung pag-spend ng quality time sa kanya. Sino ba ang taga-spoil sa inyong dalawa? Pareho kaming spoiler, pero mas ako siguro. Mas lamang. So, daddy's girl siya. Daddy's ngayon parang mas nagiging mas malapit siya sa akin dahil parang sa isang stage sa toddler, parang lalo na pag babae, may stage talaga na mas parang mas nagiging mas malambing sa daddy. So ngayon parang nandun siya sa stage na yan. Pero ganun din naman siya sa mami niya. Pero ngayon lang parang mas nararamdaman ko yung longing niya sa akin. Oh, I imagine pag uwi mo from taping talagang sabik na sabik siyang makita ka. Yes, oo. Although kahit na nasa taping ako, lagi kami na nag-FaceTime dahil ayun, pag may breaks, dahil feeling ko kailangan talaga yung may establish nyo maaga pa lang yung connection para makakatulong yun sa development ng bata na nakita niya nandiyan ka palagi kahit nasa trabaho ka, at least visible ka pa rin. Alam niyo yung nangyayari, importante sa inyong dalawa kung nasa trabaho ka man or kung ba't wala ka ngayon sa bahay. Kailangan maaga pa lang, maintindihan niyo na talaga agad yun. Oh, and well, speaking of taping, I know ikaw ay busy kasi yung pulang araw tapos na yung shoot nyo, di ba? Right after pulang araw, meron ka ring Green Bones. So yung Green Bones, ongoing na yung filming ninyo? Tapos na po yun. Okay. Okay, because Green Bones ay inyong entry, di ba, for the Film Fest? Yes, 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival at papalabas yun sa December 25. Alam mo, ang dami ko nakikitang posts about Green Bones, pero isip kasi hindi ko mahuhulaan agad from the title kung ano bang tukol saan ba ang Green Bones. Parang maski yung genre hindi ko mahuhulaan from the titles. Baka pwede mo ikwento sa amin what Green Bones is about. Yes, itong Green Bones ay tungkol sa, alam naman natin siguro yung kasabihan nun na pag-cremate yung isang tao at may nakikitang mga berdeng buto doon sa labi niya, ay ibig sabihin maganda yung buhay, mabuti yung tao na yun habang nung nabubuhay pa siya. So malaking part ito doon sa kwento ng Green Bones. Although itong Green Bones ay isang intense inspirational drama. Kung naalala mo yung pelikulang Green Mile tsaka yung Shawshank Redemption, Yes. ni Tim Robbins at ni Morgan Freeman, parang malaga nito yung vibe na yun. Una, isipin mo parang dark siya, pero napakaganda nung mga aral na mabibit-bit mo pagkalabas mo ng sinehan. So, ibig sabihin, ang characters, kung pwede mo lang ikwento na hindi nabubuki. Yes. So, yung main character ay nasa death row ba siya? Or ganun ba? Di ba, kung tama yung pagkakaalala ko ng Green Mile, hindi ba ganun yung storya nun? Yes, pero hindi naman death row, pero nandun siya sa loob ng isang parang correctional facility. Nandun siya sa loob. Parang yung role mo daw dito is ikaw ay isang inmate na nagbabagong buhay. Tama ba? Ikaw yung inmate? Or kayong dalawa ni Ruru? Pareho kayong inmate? Or ikaw lang? Ako po yung inmate, tapos si Ruru naman yung parang bagito na corrections officer na bagong pasok dun sa facility na yun. Okay. So magkakaroon kayo ng parang connection or friendship? May ganun, pero maganda yung dynamics ng character niya dahil hindi lang parang sa umpisa parang hindi ko masabi. Magiging maganda yung dynamics ng mga characters namin dahil makaka-relate bawat isa sa kanila at dun sa nakakulong at dun sa nagbabantay nung nakakulong. Yung character ko dito sumusubok ng magbagong buhay, pero
hindi naniniwala yung character ni Ruru. Dahil yung character niya ay masalimuot din yung pinagdaanan at meron ding nakagawa ng masama doon sa mga mahal niya sa buhay. Kaya ako yung pinag-iinitan niya doon sa facility na yon. Hindi siya naniniwala na pwede magbago ang isang tao na nakagawa ng mali. At kung bakit, malalaman natin yon kapag sabay-sabay natin pinanood yung pelikula ko to. Ang maganda dito, hindi lang kami ni Ruru, kundi nandito rin si Miss Isa Calzado, Alessandra De Rossi, Michael De Mesa, at marami pang iba, no? Ni Boying Camino, Kylie Padilla, Sofia Wow. Pablo, syempre, si Micoy Morales, Royce Cabrera, sa direksyon ni Direk Zig Dulay. Ito ay mula din sa award-winning team ng Firefly, sa award-winning scriptwriter na si Miss Ange at Kenza. At syempre, itong script na to ay mula sa script ni Ricky Lee. So, dun pa lang ay talagang wow. Parang lahat ng ingredients na sa isang napakagandang proyekto ay nandito na sa isang pelikula na to, sa isang project na to. Oo nga. Imagine from the cast pa lang, super big time nung cast. Of course, even si Ricky Lee, tapos si Miss Ange, si Direk Zig. Napaisip ka pa ba bago ka nag-guest dito sa project na to? Or automatic na yung guest? Interesting topics and insightful conversations with one of the country's veteran and most award-winning journalists, Howie Severino. The Howie Severino podcast was hailed as one of Spotify's best new podcasts and has consistently been one of the top Philippine podcasts since its launch. The Howie Severino podcast. New episodes streams every Thursday on major streaming platforms. Right after pulang araw, meron ka ring Green Bones. Imagine from the cast pa lang, super big time nung cast. Of course, even si Ricky Lee, tapos si Miss Ange, si Direk Zig. Napaisip ka pa ba bago ka nag-guest dito sa project na to? Or automatic na yung guest? Hindi na masyado nag-isip dahil napakaganda nung proyekto talaga. Nung nabasa ko pa lang yung script, sobrang naapektuhan. Hindi lang ako, kundi pati yung mga iba ring nagbasa. Doon sa script pa lang, parang nung pinasa nila yung script and yung cast, kahit hindi pa na nakikita yung ibang detalye, parang na-approve na agad. Wow. Para may pasta. Balita ko, ikaw ay producer din sa film na to. Yes, totoo po yun. Ito po yung pinakaunang project ng aming production company na Brightburn Entertainment. Siyempre, maraming salamat kay Miss Annette Gozon. At tinulungan niya kami na makapag-co-prod dito sa proyekto na to. Dahil naniniwala kami sa potential nito. At doon pa lang sa kwento talagang maantig yung mga puso So that means very hands-on ka dito sa project na to. Parang, paano mo switch na parang, today, ako yung actor. And then, now I have to put on my producer's hat. Paano ba yon? Walang ginagawa ko po kapag, dahil kami, mga first time kami mag-venture sa ganitong klase na mag-explore dito sa ganitong klaseng area ng production. Siyempre, inuuna ko pa rin yung tungkulin ko bilang artista na pagbutiin lahat ng mga eksena ko. At pagkatapos noon, siguro pag may naisip na ideas or mas maganda kasi pag naging producer ka, mas pakikinggan ka kung makikipag-collaborate ka, may mga ideas ka, mas ma-welcome nila para mas napaganda yung itong proyekto. So, maganda yung nangyari to lahat ng to. So after yung experience mo na to where you both produced and starred in the movie, ikaw ba ay willing to do this again? Yung ulitin mo yung pagka-producer at actors na sabay sa isang pelikula, sa isang project? Hindi imposible na mangyari ulit. Pero siguro gusto rin namin na hindi lahat ng ipoproduce namin kasali kami. Dahil syempre gusto rin namin na makapag-showcase ng mga iba't ibang talent at tulungan kaming ikwento yung mga naisip namin ng mga bagong ideas. First time mo ba to work with Ruru? Nakatrabaho ko si Ruru doon sa pelikula namin noon na Felix Manalo. Nandun siya pero parang isa or dalawang eksena lang yung nagawa namin noon. Sobrang bata niya pa Felix Manalo. 2016 yata. At ngayon, na siya? Noon, medyo payat pa siya noon. Ngayon, action star na yung itsura ni Ruru. Yeah, sobrang proud din ako at happy dun sa
sa bata na yun dahil talaga nakita ko yung journey niya. At ngayon, magkasama na kami dito sa pelikulang to at excited ako na mapanood din ng lahat yung mga ginawa namin eksena dito. Pero hold on, nabanggit mo na tapos na kayo mag-shoot ng Green Bones. So nagsabay yung taping mo ng Green Bones and Pulang Araw? Yes, opo, nagsabay po siya. Merong isang linggo na parang tuloy-tuloy lang ako na naglalagari doon sa dalawang proyekto na yon. Dahil hindi rin namin in-expect na magkakaroon ako ng proyekto ngayong Kapaskuhan. Dahil hindi namin talaga na plano na magkakaroon ako ng movie para sa film festival. Pero naayos naman, magaling yung manager ko at naayos sa lahat ng mga schedules at yun, nairaos namin lahat ng mga projects na yun. Kasi kumbaga parang too good to pass up yung role, diba? Tsaka yung opportunity. Yes. Pero, diba, so sabi mo nga sa Green Bones, ang character mo is an inmate na parang, diba, parang gustong magbagong buhay. Parang yung theme niya is making mistakes, learning from mistakes, ganyan. Ikaw ba ay believer in second chances? Oo naman. Hindi lang second chance, kundi unlimited na chances dapat sa buhay. Dahil syempre naniniwala ako na ang tao, hanggat gusto niyang magbago, kailangan bigyan mo siya ng pagkakataon dahil isang desisyon yun para sa kanya na baguhin yung sarili niya at gawin yung sa ikabubuti ng pagkatao niya ngayon. So, naniniwala ako na dapat unlimited yung chances na ibigay sa isang tao na gusto talagang magbago. Tsaka dapat works both ways, no? Yung parang ikaw yung bibigyan ng unlimited chances, tas bibigyan mo rin yung ibang tao ng iba pang chances, di ba? Yes, of course. So, hindi pwede one way. Oo, hindi pwede. Ibig sabihin yan, ikaw at this point, wala ka namang mga big regrets in life. Wala naman. Although, syempre lahat tayo nagkaroon ng mga pagkakamali along the way. Pero sa tingin ko yung mga pagkakamaling yun ay sinadya ng tadhana para, alam mo yun, para matuto ka sa buhay. Matuto ka, i-correct yung sarili mo, matutunan yung mga pagkakamali mo, ma-realize na yun yung pagkakamali at siguro importante ay kung paano mo i-correct yun at magagamit sa buhay mo para, alam mo yun, mas maging mabuting tao ka pa sa mga susunod na pagkakataon. Oh, that's a nice message. Siguro ito rin yung yung mga bagay na ipapasa natin sa mga anak natin, tuturo rin natin sa kanila. Yes, ganun talaga. Sa tingin ko, isang role natin dito na nandito tayo napapanood ng mga tao, yung responsibility natin na maging mabuting halimbawa sa lahat ng mga makakapanood, lalo na lagi tayo nakikita sa kung saan-saan. So, mas maging maingat, alagaan yung mga kilos para, mag-inspire dun sa mga tao na gusto kang pamarisan. That's a great message, Dennis. At in your, ilang years ka na ba sa industriya? 20. Binibase ko lang to on the fact na nag-guest ka nun sa Art Angel. So, kino-compute ko ilang years yun. 20 plus years na. 20 plus years. So, dun sa 20 plus years mo, I mean, in your entire career, ano yung, kumbaga, pinaka natutunan mo na gusto mong ibahagi sa, especially young artists who aspire to be like you, and even, syempre, yung mga fans mo, supporters mo who have been with you all throughout? Well, siguro, isa sa mga advice na magbibigay ko sa lahat ng mga aspiring na kung saan field man ninyo gustong mag-excel ay huwag kayong maiinip sa buhay ninyo. Huwag kayong maiinip na hindi ninyo nakukuha ngayon yung mga gusto ninyo dahil lahat yan ay may plano. Lahat yan ay ibibigay sa'yo sa tamang panahon. Siguro kapag nagtanda ka na sa lahat ng sa mga pagkakamali mo, sa lahat ng mga shortcomings mo, yung universe na mismo yung magbibigay sa'yo ng lahat ng yan kapag handa ka na dun sa responsibilidad na yun. Dahil lahat ng success ay may kalakip na responsibilidad na kailangang gawin, diba? So, yun siguro. Nakakatuwa yun, Dennis. Nakakatuwa to see na parang in all these years, patuloy yung iyong pag-diversify. Diba? Parang pag-evolve in your role. Like,
kasi kanina napag-usapan natin, ngayon ikaw ay nagbe-behind the scenes ka na, behind the camera bilang isang producer. Tapos nakakatuwa to see your involvement sa social media, yung paggawa mo ng content for social media. Alam namin that you're super busy, Dennis, pero natutuwa kami that you gave us this time para sa surprise na ito. Ang isa pa namin abang surprise ay kung anong mangyayari sa Green Bones. So, baka gusto mong imbitahan, Dennis, lahat ng nakikinig at nanonood via Spotify video to catch Green Bones sa upcoming Film Fest. Ayun, gamitin ko ng pagkakataon to para imbitahan po ang lahat ngayong darating na 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival. Meron pong 10 pelikula na napakaganda na sana po huwag niyong paglagpasin, supportahan po natin ang bawat isa sa kanila. Lalo-lalo na po syempre yung pelikula namin, Green Bones, isang pelikula ni award-winning director, Direk Zig Dulay, at syempre starring Mr. Ruri Madrid, Isa Calzado, Alessandra De Rossi, Sofia Pablo, Noni Buencamino, Michael De Mesa, Micoy Morales, Royce Cabrera, at marami pang iba. Nako, abangan nito. Isang stellar cast, isang napakagandang kwento. Sana samahan nyo kami na diskubre nitong kwento na kapupulutan ninyo ng aral. Hindi lang kayo may entertain sa mga eksenang mapapanood ninyo. At pag uwi ninyo sa sinihan, meron kayong baon na may apply ninyo sa mga buhay ninyo. Kaya, yun, supportahan natin ang pelikulang Pilipino. Green Bones po, mapapanood nyo sa December 25. Ngayong darating na Pasko. Hey, thank you, Dennis. At syempre, before December 25, abangan ka namin doon sa parade. Di ba? Inaabangan yun. Yes, inaabangan ng lahat yan para makita yung magagandang float sa mga pelikula na kasali sa Metro Manila Film Fest. Abangan nyo po ang Parade of Stars sa December 21 naman po yan. Makikita nyo mga paborito nyong artista na nakasakay sa mga nagagandang float. Magkita-kita po tayo doon. Yay! Thank you so much, Dennis. At syempre, abangan namin yung mga behind the scenes mo sa iyong social media. Para makita namin kung anong totoong nangyari. Thank you. Thank you, Dennis. Thank you. This surprise was planned by the team of Orby De Los Reyes and Dominic Del Mundo. Edited by Shirley Pagiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise!